Naku po mga kababayan ko, ito pa dapat natin pag-usapan. Mga kapatid, papayag ba kayong tumakbo si Duterte? May humihimok kay Duterte. Payag ba kayong lahat na si Duterte tumakbo bilang sa Senado? Bilang isang senador? David, papayag ka? Oo? Ay naku, mahirap yan. Pero bago ang lahat, bago tayo magkomento, pag-usapan muna natin to mga kababayan ko. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Si Senator Bato nagpahapyaw naman kay dating Pangulong Duterte na baka raw pwede rin tumakbo sa pagkasenador. Is that a joke? Ha? Shoutout kay Ma'am Morilina. Is that a joke mga kapatid? Si Duterte patatakbo niya sa Senado? Papayag ba taong bayan? Tatanungin ko nga kayo mga kapatid. Mga kababayan ko, to. Payag ba kayo na tatakbo si Duterte? Gawa nga ako ng poll. Teka lang. Payag ba kayo? Yes or no lang ha. Payag ba kayo tumakbo, maging senador? Senador si Duterte. Ayan, sige, tingnan natin yung start off. Boto. Mga kapatid, bumoto kayo. Sige, yan. Magbotohan tayo. Payag ba kayo na maging senador si Duterte? Vote now. 100% no. Ayan, 8%. Yan, may bumoboto dito ngayon. Sige, tingnan natin. Yes or no lang ang labanan, ha? Big no. Big no. Sabi dito, ito lang. Komento ng mga kababayan natin to, ha? Mr. Duterte. No way. Duterte. Yan, ha? Tingnan nyo. Hindi, at least tayo hindi tayo nagsisinungaling. Ayan, tingnan nyo, mga kababayan ko. Tingnan nyo mabuti, ha? Pakita natin yung exit poll natin. Yung poll natin. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Ilan yung bumoto? Sabi ko dito sa taas, sabi ko dyan, mga kababayan ko, payag ba kayo maging senador si Duterte? Ang sagot ng taong bayan, mga kababayan ko, 3% ang yes. Mga kababayan ko, 3% ang yes. Tapos, 97% ang no. Ayan ang maliwanag sa lahat ng tao. Di ba mga kababayan ko? At least maliwanag sa inyo, mga kapatid. Ako lang, mga kababayan ko. No? Ako na magsasabi, if former President Duterte is running for senator, mga kababayan ko, I said no. Bakit? Koy, bakit? Bakit no ka kay Duterte? Magaling naman ang ginawa ni Duterte. Sabihin ng mga DDS sa akin. Koy, magaling naman ginawa ni Duterte. Bilib na bilib nga kami sa kanya sa infrastructure, sa build. Huh? Build? Ano ba ginaganda ng build para sa inyo? Ba't nga ba kayo nabubulag? Ito, liwanagin ko lang. Ba't kayo nabubulag dun sa build ni Duterte? Mga kababayan ko. Samantalang yung build ni Duterte, mga kababayan ko, mga businessman pa rin ang namuhunan dyan. Hindi naman tayo businessman pa rin ang namuhunan dyan. At higit sa lahat, mga kababayan ko, ang meron lang tayo dyan, mga kapatid, alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Alam nyo kung ano? After 30 years pa natin makukuha yan sa kontrata. May masaya ba doon, mga kababayan ko? Para sa akin, wala. Maraming salamat po kay Tita Delia Susoko for your super chat. Maraming salamat, Tita Delia. Ayan, thank you po. Lagyan sa super chat si Tita Delia. Thank you very much, Tita Delia. Salamat po. Dami nyo natutulungan, Tita. Tsaka kay Ma'am Percy Castillo. Tsaka sa mga tropa natin na nag-super chat pa kanina. Ayan na. Sino ba yung unang-una? Si Ma'am Berry Hot River. Ayun. Ayan. No? Ang tanong ko lang dito, ano ba magagawa ng isang Duterte pag sa Senado? Mga kababayan ko. No, tatanungin ko kayo. Let the Filipinos speak. Kayo po magsabi, mga kababayan ko. Ano po ba magagawa ni Duterte sa Senado?
Ako tatanungin nyo, may komento ako dyan. Meron akong sasabihin talaga dyan, mga kababayan ko. I have a, what we call this, quote and quote mga kababayan ko. Meron akong hint dyan na baka sakaling tumugma sa sasabihin ko. No? Oh, most dangerous pala si Duterte, hindi na big mistake yan sinasabi niya. Hindi, if Duterte, alam nyo kasi, sasabihin yan mga kababayan ko, pinapatakbo, kumbaga pinapahapyawan ni Bato eh. Ito lang mga kababayan ko. Ito sasabihin ko. On my own opinion. Mga kababayan ko, hindi sa galit ako sa kanya, mga kababayan ko. Pero gusto ko sabihin to, mga kapatid. Hindi ko na nakikita si Duterte na fitted na maging senador. Kagaya sinasabi nito. Kasi may mga ganitong sitwasyon, mga kababayan ko, yung ginagawa ni Duterte, minsan sasabihin niya, hindi, mag-retiro na ako, hindi, biglang in the last minute tatakbo. Diskarte ni Duterte yan eh. Kaya ayoko nang kahit nga ngayon, tignan mo, ayoko na nga maniwala. Di ba mga kababayan ko? Kasi naging diskarte ni Duterte yan mga kababayan. Hindi ako tatakbo. In the last minute magpapail yan. Di ba? Maraming salamat po Sir Ma'am Edna Mauricio for your super chat. Thank you very much po sa inyo dyan. Di ba mga kababayan ko? In the last minute, sasabihin ni Duterte, mga kababayan ko, tatakbo siya. Ganyan ang ugali niyan, mga kababayan ko. Takot mabanatan. Mga kapatid. Totoo sinasabi ko takot mabanatan yan si Digong. Kaya ganyan ang ginagawa niya. Diskarte niyan, taktika na yan eh. Diba? The great manipulator, pamlulita kagaw, si Duterte. Diba? Ang iniisip ko, mga kababayan ko, taktika lang ni Duterte to. Baka tumakbo to in last minute eh. Kasi bakit mga kababayan ko? May nakikita ako eh. Unang-una, kapag lumabas yung ICC, sabihin ko na sa inyo to Ito. Ito latest to. Alam nyo ba pinangangambahan ng Duterte ngayon? Alam nyo ba pinangangambahan ng Duterte camp ngayon? Mga kapatid, alam nyo ba? Ako alam ko. Mga kababayan ko. Ako alam ko yung pinangangambahan ng Duterte camp ngayon. Alam nyo kung ano pinangangambahan ng Duterte camp ngayon, mga kababayan ko? Mga kapatid? Ano mga kababayan ko? Alam nyo pinangangambahan ng Duterte camp ngayon? Mga kababayan ko? To. Yung paglabas ng ICC sa May. Yan, sinabi ko na sa inyo. At least mag-splok na ako mga kababayan ko. Ako, teka lang. May nakausap ako, legit source. Legit source to nakausap ko, mga kababayan ko. Legit source. No? Pakwentuhan ko lang. Pero, hindi ko sasabihin kung sino. Possible may lumabas ang ICC. Mga kababayan ko. Malam mo bakit, mga kababayan ko? Ito, sabihin ko sa inyo to. There is a possibility kasi, mga kababayan ko, na on May, may pagkakataon na tayong bumenga dyan. Makabawi dyan. Kasi ayoko muna masunog to pero alam ko sa sarili ko, may nakausap ako from higher position. Ito, higher position na lalabas na nga ito. Kaya aligagana yung mga yan, mga kapatid. Kasi kauna-unahang Asyanong makukulong si Duterte. No, totoo lang ako sinasabi ko, mga kababayan ko. Second, bakit hindi pwedeng maging bakit hindi pwedeng maging senador yan, mga kababayan ko? Nasabi kanina ng kababayan natin, the most dangerous politician is si Duterte. Well, ito yung masasabi ko. Kaya ayokong maging senador yan si Digong. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Ito lang. Si Digong ang bubuo ng pinakabagong oposisyon sa loob ng Kongreso. Senado. Siya ang bubuo ng magiging team leader ng mga lalaban sa Marcos admin.
Yan ang mangyayari dyan mga kababayan ko, kaya be careful. 'Di ba? Mga kababayan ko. Kaya nga sabi nito, pakinggan niyo mabuti. Baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi siya tinatamad, baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado. Kita mo, sabi ni Senator Bato, pag hindi tinamad si Duterte, mga kababayan ko, tatakbo siya para mas lalo silang lumakas sa Senado. 'Di ba? Yan ang sabi ni Senator Bato, hindi sa akin galing yan. Ulitin natin sinabi dito. Pakita natin. Pakita natin. Mga ayoko ng ano eh. Na baka raw pwede rin tumakbo sa pagkasenador. Baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi siya tinatamad, baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado. Ako para tumakbo sa Senado? Like I said, kailangan natin dito matalino. May utak. May utak naman si Duterte. Matalino naman si Duterte, in fairness eh. Nagawa niya nga tayo pagkalulo, di ba? Di ba? Tapos, ang problema, may puso ba si Duterte? Sa tingin ko, wala kasi ang dami namatay eh. Di ba? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko. Ito, opinion ko kasi ito, mga kababayan ko, komento ko to. No? Yan ang nakikita ko. Tapos mga kababayan ko, makikita nyo, ganito yung nangyayari. Ganito yung position natin. Ganito yung pananaw nila. Papatakboy mo si Duterte sa Senado para lumakas lang yung puwersa ninyo. It means mga kababayan ko, aminado kayo mahina talaga ang puwersa ninyo at kailangan nyo pa ng bagong leader. Kutya, nangangamba tuloy ako kay Senator Risa Hontiveros Siya ang original critics, madadagdagan ng original ng mga kritiko ng Senado. Mapupuno na lalo ng toxic yun. Kaya nangangamba ako kay Senator Risa ngayon eh. Ay ko, mag-isa na lang si Senator Risa doon Diyos ko. Ayan di siya fit maging, sabi ko nga hindi siya fit for me na maging senator eh. Kasi matanda na si Digong, magretiro ka na, 'di ba? Mga kababayan ko, hindi ka na dapat sa Senado, dapat magpahinga ka na. Magpahinga sa bahay ninyo, ha? Ang ibig kong sabihin. Hindi mamahinga, ha? Klaro ko lang, baka mamaliin na naman ako ng mga banat ng mga DDS sa akin eh. Tuloy. Pero sinabi rin kagabi ni Duterte na handa na siyang magretiro sa politika. Hindi ako maniniwala sa'yo. Handa na daw alam mo si Duterte, ano yan eh. Mas malala pa sa Trojan horse. Oo. Mas malala pa sa Trojan horse yan, mga kababayan ko. At alam nyo ba yung tubig, mga kababayan ko, mas malinaw pa sa tubig kung mambaliktad yan. Bakit? Clear na clear eh. 'Di ba? Sasabihin niyan, di ako tatakbo. Pero may pagpapailin siya ng pero may gagawin siya ng pagpapailin niya ng candidacy niya. 'Di ba? Diskarte yan, mga kababayan ko. Di ako tatakbo para maglabasan lahat ng makakalaban niya, tapos bibilangin niya yun, no? Tatansyahin niya kung saan siya dito, saan siya dyan, para man makaupo siya. Ganun ang diskarte ni Digong, mga kababayan ko. Kaya sinasabi niya hindi siya tatakbo, di ako maniniwala dyan. Pero kung hindi naman, pwede rin siyang hindi makatakbo kasi pag nakalabas na yung ICC. Diba? Tuloy. Ito naman mga kababayan ko, may sinabi naman dito si Secretary Larry Gadon. Ay oo, may sinabi si Sec, mga kababayan ko. May sinabi si Sec Larry Gadon dito, mga kapatid. Babala sa kanila. Pakinggan natin, mga kapatid. Nananawagan din ako doon sa mga taong nakapaligid kay former President Duterte to stop using him. Ayan na, Maniom. Makinig kayo, ha? Makinig kayo. Tita Delia Sosoko, mag-apply na siya sa China. Makinig yung mga, sabi ni Secretary Larry Gadon to, ha, mga kababayan ko, ha? Nananawagan po si Secretary Larry Gadon sa mga gumagamit kay Pangulong Duterte
na nakapaligid sa kanya na wag nyo na pong gamitin yung matanda. Maawa na po kayo, sabi ni Sec Larito, ha? Tama, sabi pa ni Sec. For your political ends. Dahil nag-retire na siya. Let him enjoy his retirement. At kaya tayo nag-i-elect ng mga presidente after the term of another president is for the new president to take over. Correct. Di ba? Ganyan dapat, mga kapatid. Ang problema, sabi ko, yan ang nakikita ko rin eh. Minsan ginagamit na lang si Duterte for publicity purposes eh. Hindi totoo, mga bayan ko, ginagamit talaga si Duterte for publicity purposes. Tingnan mo, nagapandol-pandol na nga dun sa rally. Di ba? Kung ano-ano na yung sinasabi ni former President Duterte, sasabihin niya, adik si BBM, kinabukasan, mabait na. Sasabihin niya, kakabigin niya, biglang bawi na. Laban o bawi yan eh, di ba? Kaya tama yung sinabi ni Trillanes nun eh. Sila magdalo, si Duterte magulo. Tuloy. Hindi pwede na kayong idea nyo pali ang masusunod. Kundi pagbigyan nyo ang kahilingan at kagustuhan ng 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos kung paano patakbuhin ang gobyerno. Tama! Dapat talaga taong bayan, intindihin nila, isipin nila, we are the 31 million Pilipino. Kung paanong tahakin ang pagpaunlad at pagbangon ng Pilipinas. Yun naman talaga dapat ang intindihin natin eh. Kasi dapat ang Senado nakakatulong sa pagbangon ng Pilipinas, hindi sa pagbangon ng mga mayayaman eh. Hindi totoo lang ako Literally, mga kababayan ko. Di ba? Dapat ang Senado, Kongreso at ang ating gobyerno ay nagkakaisa sa pagpapaunlad ng bayan. 'Di ba? Kasi ang problema ngayon, yung iba mga kababayan ko, kanya-kanyang paunlad ng kanilang mga yaman. Ay nako, may nagchuchu sa akin nga lang, meron akong kilalang isang senador eh. Diyos ko. Mga kababayan ko, pati nga sahod sa Senate, alam ko eh. Tuloy. Ito dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng eleksyon ay upang magbigay ng kapangyarihan sa bagong pinuno ng ating bansa. Tama. So, kung ako ay nakikiusap na yung panahon ni President Duterte ay lumipas na. Yan narinig ninyo Yung panahon ni President Duterte, lipas na. Umaga, tsugi na. Okay? Patahimikin nyo na yung matanda. No? Pagpahingayin nyo na, yung mag-enjoy na sa kanyang retirement. Ganyan dapat, di ba? Ganyan dapat ang nilalagay natin na utak ng isang senador. Mga kababayan ko, kung maglalagay ako ng senador sa 2025, number 1 sa listahan ko to. Tuloy. Ito naman ang panahon ni President Bongbong Marcos. So, ang ating gobyerno ay pinapatakbo ngayon at pinamamahalaan ni President Bongbong Marcos. Kaya hindi pwedeng kayo ang masunod. Correct! Kung may mga ideas kayo, hindi yan ang paraan ng inyong pagbibigay ng suhestyon ng mga ideas, kundi yan ay idaan ninyo sa tamang pamamaraan. Hindi naman consumption ang binibigay nila. Konsumisyon yung konsumisyon. Mga kapatid, konsumisyon po yung ibinibigay ng mga yan, kung alam nyo lang po. Tuloy. Hindi yung mag-peaceful rally kayo and prayer rally na... Hindi naman prayer rally yun, Sek. Wala naman prayer rally na wala akong panalangin na narinig, puro murahan. Lumalabas, destabilization. Ginagamit pa ninyo ang Diyos sa... kunwari ay prayer rally na yan. Amen! Praise the Father! Kibuloy. Kinalabasan naman ay destabilization. Tama. Kasi yan din ang sinasabi ko, pinalutang nyo pa si Duterte doon. Kala nyo naman susugod kayo sa Malacanang, baka tangkihin kayo doon. Yung inyong panawagan na mag-resign si Presidente Bongbong Marcos ay wala sa lugar sapagkat ilang piraso lang kayo dyan na nag-rally ng ganyan. Alalahanin ninyo na
si President Bongbong Marcos was elected by more than 31 million Filipinos. For president ha, mas mataas siya kay Lenny talaga. No? So kung ikukumpara din nyo sa inyong panawagan, napakalayo. Kaya kung pakiusap lang bilang Pilipino, ay makiisa kayo at tulungan natin ang gobyerno para sa kapakanan ng ating bansa. Ayan, maraming salamat po, Secretary Larry Gadon. No? Talagang kailangan ng bansa natin yan. Hindi para sa kapakanan ng personal political interest. Maraming salamat. Yan dapat ang mga sinusulong natin sa loob. Yung mga ganyang pag-iisip, di ba? Oh, sabi ni Hukom Bitay, ikaw ba si yung President Bitay na humakbo? Zero vote yan si Gadon sa mga Muslim. Di naman yan makakapunta sa Mindanao. Uy! Loko-loko! Andyan nga kami sa Butuan City no nakaraan lang eh. Hukom Bitay. Hukom Jutay. Hukom Jutay, makinig ka. Nasa Butuan nga kami, inimbitahan nga kami nung mayor dun eh, di ba? Nagparty pa nga kami. Natulog pa kami dun sa Oasis. Nasa Butuan nga kami, hindi makakapunta ng Mindanao. Sinalubong pa nga kami doon ng mga Muslim, kumain pa nga kami sabay-sabay eh. Oh. Paano mo nasabing kung zero vote sa'yo, ba't yung mga Muslim pinapupunta? Si Secretary Larry Gadon nga pinapupunta pa nga sa sa Maguindanao eh. Ini-invite pa nga kami sa Marawi, ini-invite pa nga kami sa Cagayan, ini-invite pa kami sa Lanao. Saan ka makakita, 'di ba mga kababayan ko, iniimbitahan si Secretary Larry Gadon doon sa mga Muslim community. Diba? Yung mga terorista ang bobombahin niya. Hindi yung mga Muslim. Naku naman, no? Kitid-kitid ng utak. Lawak-lawa ka mo naman kasi, Hukom Jutay. Diba? Oh, bash pa.